hapon po sa ating lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na nagpapasalamat at may iba't ibang kahilingan para sa malusog na pagbubuntis sa mga biyayang tinatanggap. Rosan Kristen Aurel, Linda Romera, mga anak at apo, Casio Coring, mga anak at apo, Glo San Juan, Mirna Bidamo at mga kapatid, Petang Peñas, Violi de la Cruz at pamilya, Glo Esguera at pamilya, Lily Nenet at pamilya, Monica family, Apostolado ng Panalangin, Sacred Heart, Linda Emperi, Belen Trusillo, at sa pagsapit ng kaarawan nila Jackie Simbulan and Lorena Perito. Para sa patuloy na pagaling nila Bella Hernandez, Cynthia Tolentino at Edgar Renalba. Louis Zon, Maureen Denise Peñas, Eddie Mojica. Ganun din po isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kaluluwa ng yumaong sina Cristina, Alan, Juanita, Ladislao, Catalina, Augusto, Santiago Sr., Soledad, Alfredo, Florentino, Epipania, Lidolfo, Rodolfo, Rogelio, Benigno, Tomasa, Maximo, Agnes, Domingo, Pocortio, Antonia, Eddie, Ades, Seriaca, Apolono, Consorcia, Erlinda, Alicia, Arcadia, Rapi, Pablo at Salucia, Rafael, Florentino, Laura, Aurelio, Maxima, Vicenta, Leandro, Juan, Manuel, Leon, Alfredo Sr., Estanislao, Herbacio, Isabel, Felix, Angel, Roman, Rosita, Miguel, Victoria, Jeronimo, Pablo, Justina, kaluluwa ng mga yumao sa nakasapi ng kapatiran ng Apostolado ng Panalangin, Tomas, Salud, Sonia, Hinobeba, Carlos, Emmanuel, Rogelio, Mario, Silvestre, Pinatero, Viviana, Angel, Miguel, Baraquiel, Marcelo, Marcelina, Trinidad, Conigunda, Braulio, Gregorio, Nati, Denang, Lita, Eddie, Jaime, Reynoso, Jay, Nini, Salvador, Bien, Timo, Tasio, Menandro, Father Reddy, Father Nel, Elmo, Gina, Angeles, Lazaro, Resty, Pablo, Marcin at sa lahat ng kaluluwang walang nakakaalaala. Ang ating po mga massive sponsors para kay San Francisco de Asis ay sina Panya Rui, Vicky Coelho, Ina Alegre, Petang Peñas, Ronnie Adelida, Itang Adelida, Epang de la Cruz, Lito Ferma, Ronina Alegre, Wilson Romano, Asis Chapel Council, Kapatiran ni San Francisco. Tayo ng nalagay kayo para sa pagdarasal ng orasyon ng Panginoon. Makapangyarihan at mapagmahal na kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumili Ng panagpusay at malasakit. Itinataas namin ang mga naglubusan. Mapagpanawa nila ang maluing kalusugan. Linapin gawin ang mga kumakalila sa kanila. Pagkalitin mo ng kapalipaan mo ng ulan ng mga umanaw. Kapalipaan mo naman ng biyaya ng magulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Kapagin sa aming pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Pagsusubayan kami na iyong iunang pagkalaran ng dayo at ipagkasya kami sa lahat ng mga tao. Hinihiling namin ito sa pagmamagitan ni Jesu Cristo na nagbubuhay na nag-aalit sa amin at ang Espiritu
Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumulog kami sa iyong paglumbay, mahal na Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagaling mo kami sa lahat ng kasamaan. Ngayon na natin pinagpalang niyong kanila. Amen. Mahal na Virgen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. Sa Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa Roque, ipanalangin mo kami. Sa Agustin, ipanalangin mo kami. Sa Teresa Ulis, ipanalangin mo kami. Sa Pedro ng Calusyon, ipanalangin mo kami. Sa kanyang mga panalangin ng Espiritu. So, Amen. Pasasalamat pa rin po ng ating mga massive sponsor para sa kapatiran ng Mahalabiran ng Santo Rosario, ang Sambayanan ni San Jose ng Panunggan, Brother Caloy Zuniga, Sister Delia Gatpandan, Sister Christine Panganiban, Sister Nancy Vida, Sister Rose Marian Rosales, Brother Romeo Esguera, Sister Delia Rosales, Brother Jaime Maraan, Brother Jordan Calebag, Sister Lani Marivita, Sister Mercedes Mararagan, Sister Alea Panaligan, Sister Heidi Maraan, Sister Luisa Ligsa, Sister Esperanza Vida, Brother Ray Jeff Tupil, Sister Shahani Gomez, Sister Rose Christine Aure, Sister Maria Angelica Salonga, Sister Vanessa May Balinado, Sister Lyra Maureen Endaya, Honorable Bercelito Monica at Sangguniang Barangay ng Panungyan 1, S.A. Nico R.J. Mendoza at Sangguniang Kabataan ng Panungyan 1, Honorable Maximo Cubio at Sangguniang Barangay ng Panungyan 2, at S.K. Ruby Chari Paterno at Sangguniang Kabataan ng Panungyan 2. Muli po ay isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon at unang biyernes ng buwan. At ngayong araw pong ito ay ating binubinta ang mga banal na anghel na tagatanod. Ang ating pong banal na pagdiriwang ay pangungunahan ng ating katuwang na pari na si Reverendo Padre Herald Mart Arenal. Magsitayo po tayo.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Eukaristiya ay patikim ng pagdiriwang ng langit. At sa Eukaristiyang ito, tayo ay patuloy na inaanyayahan sa pagpapanibago ng ating buhay at pagpapakabanal. Tulad ng mga anghel na nilikha ng Diyos, tayo rin ay may kakayanang maging banal sa Kanyang paningin. Aminin natin ngayon ang ating mga nagawang pagkakasala at humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos na mapagmahal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalim ko yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka na ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw upang ang masusamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat. Parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw, natatakot ang masama, pagkat ang karahasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag? O ang kadiliman kung saan nagbubuhat? Nasasabi mo ba kung saan sila dapat sumangga? O sa pinanggalingan kaya'y mapapabalik ni sila? Ikaw ay matanda na, baka maiyong kaya, pagkat nang likhain ng daigdig,
ikaw ay bata na. Ang sagot ni Job, narito ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ibang tutunan ang itutugon ko, buong buhay na walang hanggan. Noon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Tugon po. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, tihong ika'y naroroon. Sa Siyon ay naroon ka, kung doon ako mangangalyong. Tugon po. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kaluran. Tihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Tugon ko. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Tugon po. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Tatayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magsipo po tayo. Pati ang langit sumasagot atin. Tayo po ay maraming bagay na pwede ipagpasalamat sa Diyos. Una po ngayon ay unang Biyernes ng buwan ng Oktubre. And for us Filipinos, First Friday is much significant kasi ito ay pagbibigay
magbigay parangal sa banal na sakramento, no? Lalo na po mga kapatid nating apostolado ng panalangin. At kung pa may naman ng apostolado ng panalangin, yan. Be proud po dahil kayo ay naglalaan ng oras para sa pagtatanod sa banal na sakramento. Gayun din po, itong buwan ng Oktubre, sinisimula natin ito bilang pagpaparangal natin sa mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Santo Rosario. No po? Para po sa inyong kaalaman, kahapon ay nagkaroon ng Episcopal coronation ng imahe ng mahal na Birhen ng Santo Rosario sa amin pong parokya sa Tansa. No? Hindi po ako nakadalo kahit po the parish priest and some of the pastorals na ako ay may isa dito. But I've watched the coronation at napakasarap sa pakiramdam na alam mong meron kang nanay na ang mahal na Birheng Maria na lagi kang gagabayan patungo kay Jesus. No? Kaya very important ang rosary para sa akin. Because I also survived in the seminary formation because of praying the rosary every day. At yun ang natin, ako, kung gusto natin talagang maging matatag tayo sa ating pananampalataya, pray the rosary every day. Ngayon din po, another thing to thank the Lord is that the Church celebrates today the feast of the guardian angels po ang mga anghel na tagatanod, gabay. At tulad yan, ang anghel po ay nilikhain ng Diyos. But they are pure spirit po. They don't have body. Wala silang, tulad natin, wala silang katawan. Sila ay nilikha ng Panginoon. Pero the difference between human and angel is not just we are with body and they don't have bodies. Alam niyo pong pinakamabigat sa mga anghel, kagaya po nung nangyari kay Lucifer. Lucifer comes from the word lux, light. Lucifer was the bearer of light. But because of disobedience to God, pinalaya siya sa kaharian ng langit. Walang compromise, walang kapatawaran because they are pure spirit. Once na sila ay magkaroon ng kasalanan sa Diyos, wala nang pagpapatawa. Pero tayo, we're lucky enough. Kasi, madalas man tayong magkasala, ang Diyos hindi naman nagsasawang magpatawad sa atin. Tayo, dapat may pag-amin that we are sinners, makasalanan. At dito sa mga narinig natin ngayon, lalo na sa Ebanghelyo, ito ay pagpapatunay tungkol sa mga anghel. That truly, angels are true. Totoo. At sabi nga ni Jesus, ang mga anghel na ito, sila yung laging nasa harapan ng Diyos at nagdadasal para sa atin. Eventually, sabi nga niya, kapag daw tayo sa isa sa mga ebanghelyo niya, kapag tayo lumisa na sa mundong ito, hindi na naman tayo magkakakilala sa kaharian ng Diyos eh. Hindi mo na malalaman kung yan ba yung napangasawa mo. O, yung iba nga eh, buhay pa yung asawa eh. Gusto na mawala. Tapos kapag nakarinig ka ng salitang anghel, what comes easily to your mind? Kadalasan po kapag narinig ng salitang angel, para bang magandang imahe na po, cute, no? Cute,
minsan akong na-encounter yung kwento ng isang nanay, yung pinanganak niya yung kanyang anak, sabi niya, "Father, tingnan mo tong anak ko. Ang cute-cute. Malaanghel." Diba, ganyan po tayo. When we see something beautiful, na batang maliit, baby, sanggol, we say, angelic. Parang anghel. Pero nung lumaki yung bata, alam niyo ba yung tawag niya? Ikaw, impacto ang bata ka. From angel to impacto. And that's one thing we must remember, to remain angelic. We have the capacity to become angels in the kingdom of God. And that's a privilege na ibinibigay ng Diyos. Privilegyo, someday, sooner, we will become angels in heaven. Pero ano ang pamamaraan? Ito ang tinuturo sa atin ni Jesus. Sabi niya sa Ebanghelyo, ang sino mang nagpapakababa, gaya ng bata, ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. We will become great in the eyes of God. We will become loved by God when we become first accept our weakness and we become humble before the Lord. Hindi mayabang, hindi mapagmalaki. Kasi marami sa atin ganyan na attitude. We want always on top. Gusto natin laging nasa taas, nakikita, gusto natin laging pinupuri. Hindi yan ugali ng anghel. Hindi yan ugali ng isang bata. Minsan yung mga magulang ang proud about sa kanilang mga anak. That's good. Pero yung bata yung nahihiya sa kanyang magulang. So humility is part of becoming angelic in the eyes of God. Ang kabutaang kaya nga po sa ngayon, papansin ninyo, kapaganda talaga na baka mayroong paanyaya sa atin, lalo na ang pandemic ito, lalo na sa mga may posisyon, na ang posisyon ay hindi habang buhay dapat ay nasa iyo. It should be it should be shared. Minsan kahit sa loob ng posisyon ay umalis. At kapag ang pare ay magdidesisyon o papalitan ka na, nagagalo. Ang panyaya ngayon, bawal lumabas ang mga matatanda. Okay, magtatago na mamaya pagkatapos ng misa. Minsan yung mga nakakatanda, sila yung nasa posisyon, sila yung hindi marunong magpakababa. Baka ang panawagan, ibigay sa mga younger ones ang mga katungkulan. Because they are more capable now. They are more active now. Pero yun sa mga magandang makita sa panahon ngayon, even in the governments. In the government that we
Rahab. Marami doon mga, retired na. Ayaw pang umalis. Why? Because they want always to be on top. To be great in the eyes of men. But the difference is that it is for us to be great in the eyes of God. Magsiyo po tayo. Ipanalangin natin ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at kung sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Sa tulong ng mga banal na anghel, tayo nawa ay maging tapat na maging lingkod ng Diyos na may kababaang loob. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga pinahina ng pagkakasakit, naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Patuloy po nating isinasama ang mga kapatid natin na may sakit dulot ng COVID-19, gayon din ang mga gumaling na upang sila'y patuloy na palakasin ng Panginoon. Sinasama rin natin ang mga na po para sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Rosario at ni San Francisco. Ang lahat po ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal namin sa mga banal na anghel na tagatanod, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita, ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, tinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, yan banal ang mga katawan at loob ng pinag-isang pusang loob na maging mundo. Ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanya ang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ang aking dugo para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ng kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tupan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, e pinaalam namin ang tinapay na nagbibigay buhay, ang alis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu
maging simbahang laganap sa buong daigdig. Gustusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Reynaldo na aming Obispo at ng Kanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid namin ngayon na may pagkasundo ng buhay at lahat ng pumanap. Kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo sa dapat ng kita. Ipagkalo sa iyong buhay. Kaisa ng ating Virgen Maria, buhay ng Santo Rosario. Isa na sa iyong kabiyak ng kanyang puso ng mga anghel, ng mga apostol, San Agustin na aming patron, si San Francisco, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Pamamagitan na iyo, anak, na aming Panginoon, Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng karangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Nang may iisang pananampalataya, sama-sama po tayong tumawag sa ating Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
magsiluhan. Narito ang ating Panginoong Hesukristo na nagbukas ng langit para sa atin upang tayo ay mapabilang sa kanyang mga anghel. Ang kordero na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inanyayahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit pa sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong parangalan, si San Francisco. Ngayon naman po ay ating paparangalan ng ating mahal na patrong, si San Agustin. Sa sintang sinating tunay, kerubin sa kaarunungan. Agustin, namang marangal, ilaw namin at patnubay. Pananagoy walang humpay, nitong puso na ambay. Nangangina mo ay mamasdan, kasiran mo sinaysay. Agustin, namang marangal, ilaw namin at patnubay. Namang marangal, ilaw namin at patnubay. Ipanalangin mo kami, o mahal naming patrong San Agustin. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa iyong sambayanan ng panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang kami ay nabatis ng karunungan, ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay, ay aming masaliksik, at ang larawan ng nawalang orihinal na imahe ni San Agustin ng aming parokya ay makabalik, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang na 140 taon ng anibersaryo ng ating parokya sa taong 2021 at sa 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Agustin, Ipanalangin mo kami. muli po ang ating pasasalamat. Magsiupo po sumandali. Pasasalamat natin para sa mga sponsors natin sa araw na ito, para sa huling araw ng nobena kay San Francisco. Tama po ba ako? Ang Pastoral Council,
Gayon din ang mga sponsors. Palakpakan po natin. Salamat. At pasasalamat din po sa ating mga sponsors sa ngayon, Oktubre 2, para sa Mahal na Birhen ng Santo Rosario, ang Sambayanan ni San Jose at ang mga sponsors. Palakpakan po natin. Salamat po. Para po sa kaalaman ng lahat, ang kapistahan po ni San Francisco ay papatak sa araw ng Linggo. Ang misa po dito sa parokya ay ganun pa rin po. Meron po tayong 8, 9:30 at saka 5 p.m. So may fiesta po sa Atis, may misa po doon ng alas 11 ng umaga at alas 3 ng hapon, no po. So ito po ay limitado lamang dahil sa kanilang kapilya. Kaya po, sabi nila, kung hindi makakasimba, maaari naman magpunta in between the hours na po kasi bukas naman ang tuklong. So yun po. At muli po bukas po i-announce ang mga activities pa para sa nalalapit na kapistahan ng Santo Rosario dito sa ating parokya. So salamat po. Tatayo po tayo Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Pagpalain po kayo't ingatan ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, pumayo tayo at maging dakila sa paningin ng Diyos. Salamat sa Diyos.